Ako si Khalid Al-Amin, isang imam na nanirahan sa Amerika, ngunit noong araw na iyon, lahat ay nagbago. Ang aking komunidad, ang aking mga mahal sa buhay, lahat ng aking paniniwala, tila naglaho. Upang mas maipakita ang buong larawan, hayaan ninyong balikan ko ang mahalagang taon na iyon. Noong ako ay 67 taong gulang, nasuri ako na may stage 4 pancreatic cancer. Sinabi ng mga doktor na ang sakit na ito ay isang pagsubok mula sa Diyos, kahalintulad ng pagsubok kay Ibrahim nang utusan siyang ialay ang kanyang anak. Ang aking pagsubok ay ang malubhang karamdaman na ito, ngunit nanatili akong matatag sa aking pananampalataya. Sa bawat sesyon ng chemotherapy, nanginginig ang aking katawan habang pabulong akong nagdarasal sa katahimikan ng gabi habang hindi ako makatulog. Ang gabi-gabi kong dasal ay, kung ito na ang aking huling gabi, O Allah, pahintulutan mo akong makaharap ka. Sa huli, natanggap ko ang sagot sa aking mga dasal, bagamat hindi ito sa paraang inaasahan ko. Isang hapon, pagkatapos ng nakakapagod na sesyon ng chemotherapy, nakaranas ako ng matinding paninikip ng dibdib. Noong una, inakala kong ito'y simpleng pulikat lamang, ngunit lalo pang tumindi ang sakit. Ang paghinga ko ay unti-unting naging mahirap. Nang lingunin ko ang paligid, nakita ko ang abalang mga nurse at doktor na nakapalibot sa isang katawan. Ang katawan ko habang isinasagawa ang CPR at pinipisil ang aking dibdib. Nakakagulat na saksihan ko ang lahat ng ito mula sa itaas. Paano nangyari ito? Dapat ay tumigil na ang aking kamalayan nang tumigil ang tibok ng aking puso, ngunit naroroon ako, ganap na mulat. Ang aking katawan ay walang galaw sa ibaba ko, ngunit ramdam kong buhay na buhay ako. Narito ako, nais kong isigaw, ngunit wala silang naririnig. Ito ba ang kamatayan? O kaya naman ay haharapin ko na si Allah? Hindi ko alam na ito pa lamang ang simula. Nang dumilat ang aking mga mata, napuno ako ng pagkalito. Sa una, ang nakita ko lamang ay ang kisame ng ospital, ngunit tila mula sa mataas na pananaw. Pagkatapos ay naunawaan ko. Isang lalaking nakahiga ng walang galaw sa kama sa ibaba, napapalibutan ng mga nurse na nagsasagawa ng chest compressions habang ang doktor ay abalang naguutos, bilisang paandarin ang compressions. Ako ba iyon? Sa sandaling iyon, isang maliwanag na liwanag ang nakatawag sa akin. Habang papalapit ako, mas naging malinaw ang mga tunog sa paligid. Ang mga awit na inawit ng aking ina noong bata pa ako, kasabay ng mga panalangin ng gabi na binibigkas ng aking ama. Parang ang lahat ng alingaw-ngaw ng aking buhay ay nagtatagpo sa sandaling iyon. Narinig ko rin ang mga bersikulo mula sa Quran. Ngunit kaninong mga tinig ang mga ito? Isa ba sa kanila ang akin? Bigla lahat ay nagtagpo. Ang aking nakaraan, kabataan, mga alaala, lahat ay nagsama-sama sa makinang na liwanag na iyon. Ito na, bulong ko sa sarili ko, lubos na napuno ng kapayapaan. Ito ang kapayapaan, ito ang presensya ni Allah. Dumaloy ang mga luha mula sa aking mga mata. Hindi dahil sa lungkot kundi sa sobrang kagalakan. Ito na ang paraiso, sabi ko ng may buong kumpiyansa. Purihin si Allah na nagdala sa akin dito. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Biglang nagbago ang tanawin. Ang mga dahon sa mga puno sa paligid ko ay nagsimulang malanta. Ang kanilang mga sanga ay naging itim. Ang mga sariwang prutas ay nalagas at nabulok sa lupa sa pagbagsak. Isang masangsang na amoy ng pagkabulok ang kumalat sa hangin. Ang mga sanga ay tumigas, walang buhay, habang ang araw ay nawala, nilamon ang lahat sa isang kulay abo na mundo. Isang lamig ang bumalot sa akin. Mula sa malayo, narinig ko ang mga ungol, hindi simpleng bulong, kundi mga sigaw ng matinding paghihirap. Ang mga iyak ng mga lalaki, babae at bata sa matinding pasakit ay pumuno sa hangin. Ang kanilang pighati ay tumagos sa aking puso, ngunit isang sigaw ang lubos na nakagagulat, ang tinig ng isang babae. Oo, ang tinig na iyon,
Walang duda, boses iyon ng aking ina. Maawa, maawa, pagsusumamo niya. Napakadilim, ngunit hindi ito pangkaraniwang dilim. Hindi ito parang simpleng pagsara ng mga mata. Ang kadilimang ito ay bumalot sa akin, nakakasakal, isang malalim na hukay na tumagos sa aking kaluluwa. Walang direksyon, walang itaas o ibaba, tanging kadiliman. Ngunit sa gitna ng kawalan, isang tinig ang narinig. Malalim at makapangyarihan, parang pabulong mula sa tabi ko. Ang mga pag-vibrate nito ay ramdam ko sa aking dibdib. Khalid, lahat ay mabubunyag ngayon. Sa sandaling yon naintindihan ko, ito ang impyerno. Ito ang lugar na binalaan ni Allah at narito ako. Bakit ako naririto? May pagkakamali ito. Ako'y isang imam. Naglingkod ako kay Allah. Bakit ako naririto? Tanong ko. Puno ng kawalang pag-asa sa aking pagsusumamo, ngunit walang tugon, tanging nakapangingilabot na katahimikan. Sa aking harapan ay naroon ang isang trono, nakataas sa isang plataporma. Sa itaas nito, nakaupo ang isang figura na tumagos sa kaibuturan ng aking pagkatao, nang hina ang aking mga tuhod. Hindi ito maaaring mangyari. Nasambit ko habang hinahabol ang aking hininga. Nakatanikala ang mga kamay at paa ng isang lalaking labis kong kilala, ang parehong tao na binabanggit ko sa bawat sermon, bawat panalangin, ang Propeta Muhammad. Bakit siya naririto? Bakit ang kanyang mga kamay ay nakakadena ng bakal? Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Ang kanyang mukha ay larawan ng matinding sakit, pagsisisi at kawalang kapangyarihan. Nang magtagpo ang aming mga mata, parang pinunit nito ang aking kaluluwa. Napaluhod ako sa lupa. Nanginginig ang aking boses. Hindi ito maaaring totoo. Pakiramdam ko'y pinipiga ang aking puso. Parang mawawasak ito sa tindi ng kirot. Lahat ng bagay ay mali. Ang tagpong ito ay hindi dapat mangyari. Hindi siya nararapat narito. Tiyak. Ito'y isang pagkakamali. Ako'y isang imam, sigaw ko, ngunit yumuko lamang siya at ang mga luha ay patuloy na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Isang malamig na pakiramdam ng kawalan ang bumalot sa akin, parang isang yelong unti-unting nilalamon ang aking pagkatao. Isa ba itong pagsubok? Pabulong kong tanong. Kahit na walang salitang lumabas mula sa aking bibig, ang aking tingin ay nanatili sa propeta. Magsalita ka, bakit ka nananatiling tahimik? Biglang isang hindi pangkaraniwang tinig ang bumalot sa paligid ng trono, malalim, umaalingaw-ngaw at tila mula pa sa kauna-unahang panahon. Napako ako sa aking kinalalagyan. Dumating na ang oras upang malaman mo, Khalid, lahat ay mabubunyag. Ang tinig na ito, kakaibang pamilyar, parang tinig ni Allah. Ngunit bakit dito, sa madilim na tagpong ito? Bakit ako naririto? Wala akong mga sagot, ngunit isang nakakakilabot na katotohanan ang tumama sa akin. Ito ang impyerno, ang impyernong binalaan ko ang iba, ang ipinangako ni Allah. Ngunit bakit naririto ako, isang tagapaglingkod ni Allah? Sa sandaling iyon, naramdaman kong nanginginig ang aking buong pananampalataya, tila nasa bingit ng pagbagsak. Sa katahimikang bumalot pagkatapos nito, isang aklat ang bumagsak mula sa itaas. Lumapag ng malakas na lumikha ng alikabok at yumanig sa paligid. Napako ang tingin ko dito, ang Quran. Ano ang ginagawa ng Quran dito? Tanong ko sa aking sarili. Habang iniisip ko ito, kusa itong bumukas. Dahan-dahang nagbalik ang mga pahina nito, kahit walang hangin na gumalaw, parang may mga di nakikitang kamay na gumagabay. Tinitigan ko ito nang hindi kumukurap. Tiyak, ito'y tanda, isang sagot sa kaguluhang nasa loob ko. Sa sandaling iyon, isang tinig mas malalim kaysa sa alinmang narinig ko. Ang umalingaw-ngaw ng napakalakas, sapat upang yanigin ang langit at lupa. Tumagos ito ng direkta sa aking puso. Sino si Allah, Khalid? Kailaman ba'y natanong mo na iyan? Isang bitak ang nabuo sa aking kalooban.
hinawakan ko ang aking ulo. Paano nagkaroon ng ganitong tanong? Sino ang maglalakas loob na magtanong tungkol kay Allah? Ang puso ko'y tumibok ng napakabilis. Ito ba'y isang pagsubok? Kilala ko ang tinig na iyon. Ito ang tinig ng Panginoon na lagi kong ipinangangaral. Buo ang aking kumpiyansa, tumugon ako. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya si Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamapagbigay. Ngunit ang tinig ay tila hindi narinig ang aking sagot o marahil ay pinili nitong huwag pansinin ito. Paano ka nakakasiguro na nilikha niya ang lahat, Khalid? Talaga bang napag-isipan mo na iyon? Napatigil ako, pawis na malamig ang dumaloy sa aking mukha. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan ang tanong, sino si Allah? Buong buhay ko'y tinanggap ko na siya ang lumikha ng lahat. Hindi ba't sapat na iyon? Ngunit ang tinig ay tila naghahanap ng mas malalim na kasagutan. Habang gulong-gulo ang aking isipan, ang mga pahina ng Quran ay biglang nagbalik ng mas mabilis at mga imahe ay nagsimulang umusbong mula rito. Noong una, mga ulap ng alikabok lamang ang aking nakita, ngunit di nagtagal ay nagkaklaro ang mga ito. At isang malinaw na tagpo ang lumitaw, isang lungsod, ang Kaaba, ngunit iba sa kilala ko. Napapaligiran ito ng mga idolo at ang mga tao sa paligid ay may hawak na insenso, sumasamba sa kanilang mga Diyos. Sa paligid ng Kaaba ay may 362 idolo. Ano ito? Paano ito nangyari? Hindi ba't ang Kaaba ay bahay ni Allah? Tanong ko, puno ng pagkabigla. Sumagot ang tinig, bago pa man sumikat ang Islam, ganito ang Kaaba. Tingnan mong mabuti ang mga idolo, Khaled. Nakikilala mo ba sila? Al-Lat, Al-Uzza, Manat at may isa pa. Ang mga ito, ang mga idolong matagal ko nang hinatulan sa aking mga sermon. Oo, alam ko ang mga ito. Ang mga ito ang mga Diyos noong panahon ng kamangmangan. Alam ko ito. Isa lamang itong bahagi ng pagsubok. Pilit kong pinapakalma ang sarili. Ngunit may nais pang ipakita ang tinig. Nasaan si Allah sa Kaaba, Khaled? Saan siya inilagay ng mga tao? Naguguluhan, sagot ko. Si Allah ay hindi kailanman naging idolo. Si Allah ay mas dakila at higit sa lahat. Ngunit patuloy na nagtatanong ang tinig. Ngunit hindi ba't nananalangin na ang mga tao kay Allah bago pa ang Islam, Khaled? Biglang may tumama sa akin. Oo, kinikilala ng mga Arabo si Allah bago ang Islam, ngunit bilang pinakamataas na Diyos sa ibabaw ng iba nilang mga Diyos. Kaya't sinasabi natin na si Allah ay nag-iisa. Kung gayon, sino itong Allah na sinasabi mo, Khaled? Muling sigaw ko, anong ibig mong sabihin na sino? Si Allah ay si Allah. Ngunit may kakaibang pagdududa ang pumasok sa akin. Hindi ko ito kailanman natanong, hindi kailanman. Isa pang tagpo ang lumitaw sa harapan ko. Sinauna ito, ngunit hindi sa Arabia, kundi sa lupain ng Kanaan. Isang karamihan ang pumalibot sa isang templo, may hawak na mga mangkok ng handog at nakapalibot sa isang altar na may mga alay na hayop. Sila ay mga Kananeo, kilala sa pagsamba sa mga idolo. Habang lumapit ako sa malaking rebulto na kanilang dinadasalan, tila tumigil ang tibok ng aking puso. Si Baal, nanghina ang aking mga tuhod at ang aking mga matay nanlaki sa hindi makapaniwala. Hindi ito maaaring totoo. Isang inskripsyon ang nakaukit sa estatwa ni Baal gamit ang sulat na kahawig ng Arabic, isang salita ang lumutang, El. Kilala ko ang salitang iyon. Ito'y isang sinaunang pangalan para sa Diyos na ginagamit sa sinaunang mga tekstong Hebreo. Paano ito nangyari? Ang tinig ay tila mas malapit pa kaysa dati. Si Baal ang pangalang Allah na ginamit ng mga Arabo. Hindi mo kailanman naisip ito, hindi ba, Khaled? Biglang isang malakas na hangin ang bumalot sa akin. Ang unang sensasyon ay ang hangin, huminga ako ng napakalakas, parang umaahon mula sa pagkalunod. Dahan-dahang dumilat ang aking mga mata, malabo ang aking paningin. Isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa paligid, lahat ay naliligo sa puti.
May mga figurang gumagalaw sa paligid ko, ngunit malabo ang kanilang mga anyo. Humihinga siya! Buhay siya! Sigaw ng isang tinig, tila nanggagaling sa malayo, parang nasa loob ng isang lagusan. Nasaan ako? Ang mabilis at mababaw na paghinga, pati ang kirot sa aking dibdib ay nagpapatunay na buhay pa ako. Buhay pa ba ako? Ang tanong na ito'y tumagos hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ngunit alam kong namatay na ako. Ako'y nasa isang lugar na parang impyerno. Nakita ko ang mga anyo ni Gaddafi at Bin Laden, pati na ang mahiwagang figura sa trono, ang propeta. Bakit siya naroroon? Ngunit ngayon, narito ako, muling nasa aking katawan, nararamdaman ang aking mga kamay, paa at dibdib. Gayunpaman, nananatili ang isang malamig na pakiramdam sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang mga ingay sa paligid ko ay naging mas malinaw. Ang mukha ng isang nurse ay unti-unting nagkakaroon ng anyo. Ang kanyang blondeng buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat. At ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalala, ay tumingin sa akin. Napakaswerte mo. Binalik ka ng Diyos, marahan niyang sinabi. Ang kanyang mga salita ay tumagos ng malalim sa aking puso. Tinitigan ko siya. Aling Diyos? Bulong ko ng napakahina. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Tila naguguluhan sa tanong ko na para bang may sinabi akong kahibangan. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya habang nananatili ang kanyang ngiti. Para sa kanya, isa lamang itong karaniwang pahayag. Ngunit para sa akin, parang espada itong tumama sa aking mga iniisip. Ang tingin ko'y napunta sa kisame. Ang dating nakakaaliw na puting liwanag ay biglang nawala ang dating ginhawa. Isang mabigat na pakiramdam ang bumalot sa aking dibdib, parang bato na nagpapabigat sa aking kaluluwa. Aling Diyos? Paulit-ulit na bumabalik sa akin ang tanong. Ito ba ay hindi ba't siya? Iniisip ko habang pilit na iniintindi ang mga larawang nakita ko. Bali Allah! Ang mga salitang ito'y gumugulo sa aking isip. Ipininid ko ng mahigpit ang aking mga mata, pilit na itinataboy ang mga alaalang iyon. Ngunit gaano ko man subukan, ang tinig na iyon, ang paulit-ulit na tinig, ay hindi tumitigil. Sa loob ng ilang araw, nanatili akong tahimik. Ang mga kamag-anak ko'y dumadalaw, ngunit ang kanilang mga tinig ay parang malayo. Ang aking asawa ay nasa tabi ko, mahigpit na hawak ang aking kamay. Ang mga apo ko'y nagtipon sa paligid ng aking higaan, ngunit pakiramdam ko'y napakalayo ko sa kanila. Gusto kong ipikit ang aking mga mata at burahin ang lahat, ngunit ang mga nakakakilabot na alaala ay nanatili. Bali Allah Muhammad, impyerno. Ang mga larawang ito'y walang tigil na umiikot sa aking isipan. Hanggang sa isang umaga, siya ay dumating, isang pari. Noong una, binaliwala ko siya. Nakarobe siyang puti at may dalang Biblia. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ko at nanatiling tahimik. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng pagkalito. Isa siyang pari at ito'y Amerika. Marahil ay karaniwan na ang ganitong pagbisita dito. Ngunit ang kanyang tahimik na presensya ay nagdulot ng kakaibang kapayapaan. Kumusta Khalid? Sa wakas ay nagsalita siya. Nais kitang makausap. Ako, sagot ko habang inilingon ang ulo ko paharap sa kanya. Ang boses ko'y garalgal, parang galing sa kailaliman ng kawalang pag-asa. Isang banayad ng ngiti ang kanyang ipinakita. Oh, ikaw! Inilapag niya ang Biblia sa kanyang kandungan at tahimik akong pinagmasdan. May nakita ka, hindi ba? Tanong niya. Sa kanyang mga salita, tila huminto ang pintig ng aking puso. Alam niya, paano niya nalaman ang tungkol sa aking mga pangitain? Dapat ay hindi ko siya kinausap, ngunit may bahagi sa akin na gustong magbahagi, na gustong gumaan ang pakiramdam. Paano mo nalaman ang nakita ko? Tanong ko, habang nagtama ang aming mga mata. Agad kong iniwas ang tingin ko. Tumitig sa kisame habang ang mga luha ay nagbabadyang bumagsak. Napuno ako ng isang malalim,
hindi maipaliwanag na kalungkutan, ngunit habang pinipigilan ko, lalong bumibigat ang daladala ko. Nakita ko ang impyerno, bulong ko ng garalgal. Bahagya siyang tumango, tila nauunawaan. "Oo," mahinahon niyang sagot. "May trono," patuloy ko, nanginginig ang boses, "at may nakaupo roon." Pero hindi siya dapat naroroon. Hindi talaga siya dapat. Dumaloy ang luha sa aking mukha, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang ekspresyon ay walang anumang paghatol. Tanging pakikinig lamang ang kanyang inialok. "Sino siya?" Mahinahon niyang tanong. Yumuko ako, itinakip ang aking mga kamay sa aking mukha. "Si Muhammad," aminado kong sagot. "Naroroon siya, ngunit hindi siya dapat naroroon." Habang binibigkas ko ang mga salitang iyon, lalo pang bumigat ang pakiramdam sa aking dibdib, parang may malaking bato na dumadagok sa aking puso. Huminga ng malalim ang pari. "At paano naman si Jesus?" tanong niya. Binuksan ko ang aking mga mata upang makipagtitigan sa kanya. "Si Jesus? Hindi, wala siya roon. Hindi siya kasama sa mga ipinako sa krus." "Pero bakit?" "Hindi ko kailanman naitanong ito dati. Dahil si Jesus ang tagapagligtas, di ba? Sa unang pagkakataon napaisip ako kung nasaan si Jesus noong panahong iyon. Marahang binuksan ng pari ang Biblia at binasa ng mahina, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:6. Narinig ko na ang mga salitang ito dati, ngunit ngayon, bawat kataga ay tila isang matalim na talim na tumagos sa akin. Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking kalooban, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. "Isinauli ka ng Diyos, Khalid, dahil ayaw niyang mawala ka." Mula sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Ako'y nabago. Ang aking isipan ay naging isang larangan ng labanan. Kasalanan ba ang lahat ng ito? Ang tanong na ito ang gumugulo sa akin gabi-gabi habang sinusubukang matulog. Ngunit ang gabing iyon ay kakaiba. Sa aking panaginip, muling lumitaw ang trono at ang propeta'y nakaupo rito. Gayunpaman, may nagbago. Wala na ang kanyang mga tanikala. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay tuyot at matatag. Habang tumayo siya at lumapit, tila may nabasag sa kalooban ko. "Hanapin mo ang katotohanan," wika niya. Ang kanyang boses sa pagkakataong ito ay malinaw at matalas. Nagising akong bigla, tumutulo ang mga luha sa aking mukha. Isinubsob ko ang aking ulo sa unan, umiiyak. Ano ang katotohanan? O Allah, nasaan ang katotohanan? Pagsapit ng bukang liwayway, nagpasya akong hanapin ang katotohanan. Sa araw ding iyon, kusang loob akong nagpunta kay Ama Juan. Binuksan niya ang Biblia habang ako'y naupo. "Ano ang hinahanap mo, Khalid?" tanong niya. "Ang katotohanan," tugon ko. "Sabihin mo sa akin ang tungkol dito." Binuksan ni Ama Juan ang isang pamilyar na sipi at binasa, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:6. Ang mga salitang iyon ay muling tumagos sa akin, matalim na parang kutsilyo. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mga salitang ito ay bumakas sa aking isipan. Si Jesus. Sino si Jesus? Hindi ko pa kailanman pinag-isipan ito noon, ngunit ngayon napakahalagang malaman ko. Nang gabing iyon, nagbago ang aking panaginip. Ang trono'y wala nang nakaupo. Tanging isang maliwanag na liwanag ang pumuno sa espasyo. Mula sa liwanag na iyon, lumitaw ang isang figurang nakasuot ng puting kasuotan. Hindi ko na kailangang itanong ang kanyang pangalan. Nakilala ko siya agad. Lumapit siya sa akin. "Huwag kang matakot," sabi niya. "Narito ako." Ang kanyang mga salita ay tumagos ng napakalalim na bigla akong napabalikwas sa pagkagising.
Kinabukasan, muli akong bumalik kay Ama Juan, puno ng pananabik. "Juan, tatanggapin kaya ako ni Jesus?" Tanong ko ng may pag-aalinlangan. Ngumiti si Juan ng may init at katiyakan. "Matagal ka na niyang hinihintay," sagot niya. Hawak ang Biblia, napansin ako ng apo kong si Joseph. "Lolo, ano po iyan?" tanong niya. Puno ng kuryusidad ang kanyang mga mata. Bigla namang pumasok sa silid ang aking anak na babae at nang makita niya ako, ang kanyang mukhay na puno ng galit. "Iyan ba ay Biblia? Isa kang imam, Khalid. Anong ibig sabihin nito?" tanong niya ng may diin. Huminga ako ng malalim at hinarap siya ng buong tapang. May paninindigang ngayon ko lang naramdaman. "Hindi na ako imam," matatag kong sinabi. Ang bigat ng mga salitang iyon ay tila sabay na bumasag at naghilom sa aking puso. Nanlamig ang kanyang mukha, parang yelo. "Ikinahihiya mo kami," sabi niya ng matalim, sabay hila kay Joseph palabas ng silid. Iniwan nila akong mag-isa sa katahimikan, ngunit ang araw na iyon ay nagbago ng lahat. Tinalikuran ako ng aking pamilya, pati na ang aking mga anak at apo. Itinakwil ako sa mosque at nagumpisang dumistansya sa akin ang buong komunidad. Ang dating pamilyar na mundo ay biglang naglaho, ngunit sa gitna ng pag-iisa, natagpuan ko ang isang kapayapaang hindi ko inaasahan dahil alam kong hindi ako tunay na nag-iisa. Ilang araw ang lumipas, sinamahan ako ni Ama Juan sa simbahan. "Ngayon, ang araw ng iyong pagbibinyag, Khalid," anunsyo niya. Sa sandaling iyon, bumalot sa akin ang isang malalim na kapayapaang hindi ko pa nararanasan kailanman. Ramdam ko ang matibay na katiyakan sa aking naging desisyon. Habang bumubuhos ang tubig sa aking ulo, tila nililinis nito ang lahat ng pasanin ko, ang mga tanikala, ang mga bangungot, ang nakakatakot na imahe ng trono. Lahat ng ito ay tila inanod ng dumadaloy na tubig. Dumaloy ang mga luha sa aking pisngi, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito'y mainit, isang patunay ng bago kong kalayaan. Isang tinig ang umalingaw sa aking puso, "Natagpuan mo ako." Sa loob ng maraming taon, nanalangin ako kay Allah, ngunit ito ang unang pagkakataong nakaramdam ako ng direktang tugon. At ito'y nagmula kay Jesus. Ang mensaheng iyon ay nagbago sa aking buong pagkatao. Ang dating Khalid ay naglaho. Hindi na ako isang imam, isa na lamang akong tao. Ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong ako'y tunay na buhay. Hindi nagtagal, isang himala ang nangyari. Ang kanser na sumira sa aking katawan ay naglaho. Nagulat ang mga doktor, ngunit alam ko ang katotohanan. Alam ko kung sino ang nagpagaling sa akin. Tuwing umaga, binubuksan ko ang Biblia at lumuluhod upang manalangin. Ngunit ngayon, iba na ang mga salitang namumutawi sa aking mga labi. "Salamat sa paghihintay sa akin, Jesus. Salamat sa pagtuklas mo sa akin." Isang umaga, nagising ako sa isang bagong realidad. Sa unang pagkakataon, wala na ang mga bangungot. Ang aking mga panaginip ay malaya na sa trono, impyerno, pasanin, lamig at mga tanikala. Lahat ay naglaho. Natagpuan ko ang aking sarili sa yakap ni Jesus at sa unang pagkakataon, naramdaman kong ako'y tunay na buhay. Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Juan 14:9